First game, SMB versus NLEX. Ang pagbabalik din ni Benny Boatwright para sa SMB. Pero sinimulan to ng NLEX with a 3-point shot galing sa kanilang import. And that will be a problem kasi maho-force si Junmar na mag-close out far from the paint, lalo kung consistent sila lane. And I think isa to sa mga game plan ng NLEX. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng maraming attempts today from the outside. Going to SMB, syempre pupunta sila sa kanilang import sa unang possession. PNR action, and mukhang kondisyon talaga si Boatwright kasi kakagaling lang din sa KBL. Sana walang injury woes para maganda panoorin, and kailangan rin siya ng gilas. Again, for NLEX, they want Junmar to play na face-up defense, and nag-workout ito para sa NLEX sa first quarter. Another puntos para kay Lane. So, naging adjustment ng SMB sa ganon is nag-zone defense sila para yung mga guards na yung haharap kay Lane. So, ayun, kaso natitirahan pa rin dito sa labas. Tapos, next naman, si Boatwright na yung kumuha kay Lane. Pero, mainit na nakakuha na ng confidence. So, ang ganda ng simula niya. Shooting over Benny for the 3-point shot. Tapos, nung nakafocus na yung defense sa import ng NLEX, naging time naman ni Winston for his shot creation kasi maganda na rin yung spacing. Mid-range gaming, tapos binibigyan pa siya ni Berto ng bola, this time sa corner for the 3-point shot. Maalat yung shooting ni Berto, pero yung kanyang playmaking is andyan. Pass again to Winston. Kumbaga, yung ginagawa niya is effort pa rin kahit walang field goal. 8 assists tapos 6 rebounds yan sa first half. Yan yung sinasabi nating walang mala sa depensa, effort, and making the right passes. Tapos ayun, sa quarter na to, para talaga sa NLEX. Kahit maganda yung defense nila kay Lane is nakaka-hit talaga ng mga tira kahit tough shot pa 35 to 25 after 1. Sa second quarter, dito babawi ang SMB with their fireball lineup. Yung mga spark, like itong si Jericho Cruz, attacks the basket, 2 points. Tapos, napunta pa sa kanya yung bola dito for the 3-point shot. Ang ganda talaga ng bench ng SMB. Biruin mo, after ng solid 5, may ganito sa bench. Tapos pagbalik din ni Boatwright, hitting his outside shot in front of his defender. Ito talaga yung hinahanap nating import para sa kanila. Tapos ayun, yung NLEX is nagbibigay ng different defenders kay Benny, but he can score at ease. Tapos yung energy talaga ni Cruz is ang laking tulong. Steal niya para magkaroon ng fast break dunk si Boatwright. Tapos dito, nung nagposte na siya, kitang-kita mo yung yung giggle, yung energy, and after the bucket, feel mo yung momentum is changing. Tas nangyari pa is nagkaroon ng mga transition game yung Beerman kasi yung turnovers ng NLEX, which kung ikaw yung coach or si Joey Chico, ayaw mo tong mangyari kasi yung mga players ng SMB is capable of that, and paborito nila to. Perez on the break and 1. Naging quarter naman to ng SMB, outscoring NLEX by 12 points. Sa endgame, magkakaroon tayo ng magandang laban. 3-point lead lang para sa SMB, and magiging factor yung sinasabi nating game plan ng NLEX. Lane will attempt more outside shots, and ito, libre siya for the tie. Bang! And here, Perez attacks, nakakuha ng foul kay Semerad, kaso lang duguan and hindi na nakabalik si Anthony. Tsaka may suggestion lang ako sa head coach challenge kasi ito lang lagi yung sinasabi ng referee. Meron pong illegal contact si Semerad kay CJ Perez, blocking foul. Therefore, the challenge made by NLEX is not successful. Parang walang justice yung paghingi mo ng challenge. Like, sana ma-explain man lang ng maayos kung bakit. Lagi na lang merong illegal contact, not successful. Para sana magkaroon din ng knowledge yung mga nanonood ng mga fans. Like, the feet of Semerad was not established before the contact of CJ Perez and his body is moving. Mga ganun lang sana. Hindi naman sobrang haba. Basta alam nyo yung may laman. And going back to the game, yung sinasabi rin natin na energy ni Cruz, mintes ni Boatwright. Possession na to ng NLEX pero sinalba na Jericho Cruz at napunta kay Fajardo para mabawi yung lamang sa NLEX. Tapos ayun, pumunta ulit yung Road Warriors sa kanilang import. Lane with Fajardo in front of him. Another clutch 3-point shot para sa NLEX. Grabe, sobrang ganda ng laban. Then, makakuha ng foul si Boatwright para maitabla yung laro. Going to NLEX, ito na yung magiging difference maker, yung possession na to. Winston attacks, lumabas lang, and naging chance for SMB to score. Kahit naka-recover yung NLEX sa transition defense, good ball movement lang kasi libre yung paint,
Boat Right attacks the closeout. Dak para sa kanya. Pagdating sa NLEX, sobrang ganda palagi ng mga sets nila eh. Laging may libre. Kaso lang, ito, mintes yung 3-point shot ni Roger. Leading to this Perez fast break layup. 4-point lead. And sa final play, mukhang pupunta kay Lalane yung possession, pero may slide siya na hindi nasunod, yung senesenyas ni Coach Jong para i-force ni Bolik itong tough shot sa 4-point area para mag-overtime. Muntik pa nga. Grabe, sobrang sulit ng laro. Actually, wala ka ring masasabing bad takeaway sa losing team. Yung sinusulat ko nga kung matalo man yung SMB, wala rin akong masasabing mali. Kasi parang perfect game yung both teams. May matatalo lang talaga. Ayun, nakaka-enjoy. GG's everyone.